Sa Biblia, ang salitang langit at lupa ay tumutukoy sa lugar kung nasaan ang Diyos at nasaan tayo. Naintindihan ko ng mabuti ang lugar natin. Dito tayo nakatira, may mga puno, ilog, bundok, pero tungkol sa lugar ng Diyos, medyo malabo. Ang nakikita natin sa Biblia ay mga paglalarawan para tulungan tayong maintindihan ang tahanan ng Diyos. Kahit na imposible ito para sa atin. So magkaiba pala talaga ang dalawang lugar na ito. Oo, magkaiba ang kanilang likas na katangian. Pero ito ang mapapansin mo sa Biblia. Ang magkaibang mundo na ito ay hindi laging magkahiwalay. Ganito yan. Ang langit at ang lupa ay parang dalawang dimensyon na pwedeng magsama sa iisang lugar lang. Madalas nating sinasabi na pupunta tayo sa langit pag namatay tayo, pero ang ideyang magkasama sa iisang lugar lang ang langit at ang lupa, hindi natin ito masyadong pinag-uusapan. Na medyo nakakapagtaka. Kasi ang pagsasama ng langit at ng lupa ang pinakapunto ng kwento ng Biblia. Kung paano ang dating magkasama at iisa ay nagkahiwalay. At kung paano sila muling pinagsasama ng Diyos. Kaya bumalik tayo sa simula, kung saan ang langit at ang lupa ay ganap na magkasama. Oo, ganito talaga ang paglalarawan ng Biblia sa Hardin ng Eden. Ito ang lugar kung saan ang Diyos at ang mga tao ay nabubuhay na magkasama. Hindi sila magkahiwalay. At ang mga tao ay katuwang ng Diyos sa paglikha ng isang magandang mundo na lumalago at puno ng buhay. Pero bilang tao, iba ang gusto nating gawin. Ayaw nating kasama ang Diyos at mas gusto nating lumikha ng mundong malayo sa Kanya. Oo, kaya nagkaroon tayo ngayon ng dalawang mundo. Gumamit ang Biblia ng iba't ibang salita at pangungusap para tukuyin ang dalawang mundong ito ng mas malinaw. Sinabi mo na ang mga mundong ito ay pwedeng magsama. Pwede mo bang ipaliwanag paano yon nangyayari? Oo, dito tayo dapat magsimula. Pag-usapan natin ang templo. Kasi sa mundo ng Biblia, nararanasan ang presensya ng Diyos kapag pumupunta ka sa isang templo. Dito nagsasama ang langit at ang lupa. Ngayon may dalawang klase ng templo na inilalarawan sa Biblia. Ang isa ay ang tabernacle, isang tolda na gawa ni Moses, at ang isa ay ang napakalaking gusaling ito na pinatayo ni Solomon. Ang mga templong ito ay may dekorasyon gaya ng mga puno, prutas at mga bulaklak. Mga larawan ng anghel at lahat ng uri ng ginto at mamahaling bato at iba pa. Sinadya ang disenyong ito para iparamdam na bumabalik ka sa hardin. At sa gitna ng templo ay may isang silid. Tinatawag itong pinakabanal na lugar. Ito ang hotspot para sa presensya ng Diyos. So pwede na nating makasama ulit ang Diyos. Pero hindi yun ganun kadali. Kasi may problema ding dala ang templo. Ang mundo ng Diyos ay puno ng kanyang presensya, ng kabutihan, katarungan, at kagandahan. Pero ang mundo ng tao ay puno ng kasalanan, pang-aabuso, at kahalayan na resulta nito. So paano magsasama ang dalawang mundong ito kung magkaiba sila at kalaban nila ang isa't isa? Ang solusyon dito ay pag-aalay ng hayop. Medyo kakaiba talaga yan. Ano ang kinalaman ng pag-aalay ng hayop sa mga ito? Ganito ang ideya. Ipinapasa sa mga hayop na iniaalay ang kasalanan kapag namatay ang hayop na yon bilang kapalit mo. Ito ngayon ang gagawa ng malinis na lugar kung saan malaya kang makakapasok sa templo at sa presensya ng Diyos. Okay, kung isa akong Israelita at nakatira ako sa Jerusalem, pwede na akong makapasok sa presensya ng Diyos. Pero sinabi mo na ang buong kwento ng Biblia ay tungkol sa muling pagsasama ng langit at lupa. Tama. Kaya dapat ipagpatuloy natin ang kwento hanggang makarating tayo kay Jesus sa bagong tipan. Sa magandang balita ni Juan, mababasa natin ang pahayag na ang Diyos ay naging tao kay Jesus at nanirahan sa piling namin. Ngayon, ang salitang ito na nanirahan ay isang palaisipan. Ang literal na kahulugan nito ay nagtayo siya ng tabernacle sa piling namin. So ang sinasabi ni Juan dito ay si Jesus mismo ay isang templo.
Siya ngayon ang lugar kung saan pinagsasama ang langit at ang lupa. Ang nakakamangha kay Jesus ay hindi siya nanatili lang sa ligtas at malinis na lugar na ito. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar kasama ang mga makasalanan. Ginagamot niya ang mga tao sa kanilang mga karamdaman at pinapatawad niya ang mga kasalanan nila. Sa madaling salita, lumilikha siya ng maliliit na lugar na parang langit kung saan pwedeng maranasan ng mga tao ang presensya ng Diyos. Pero ginagawa niya ito sa gitna ng mundo ng kasalanan at kamatayan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa lahat na ang kaharian ng langit ay nandito na. At sinabi pa niya sa kanyang mga alagad na laging ipanalangin ang pagdating ng kaharian ng Diyos at mangyari ang kanyang kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Pero para sa iba, si Jesus ay mapanganib na kalaban. Pinatay siya ng mga tao kaya parang nasira ang plano na muling pag-isahin ang langit at ang lupa. Pero balikan natin ang isang eksena sa kwento ni Jesus kung saan nakita ni Juan ang nagbabautismo, si Jesus, at sinabi niya, "Tignan niyo, siya ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa lahat ng tao." Kaya si Jesus ay hindi lang pinakilala bilang templo. Pinakilala din siya bilang isang alay sa templo. Oo, kaya ang krus ngayon ang lugar kung saan kinukuha ni Jesus ang kasalanan para lumikha ng isang malinis na lugar na mas malawak pa sa paghahandog ng hayop. Ang pag-aalay ng buhay ni Jesus ay may kapangyarihan na magpatuloy at mas lalo pang lumaganap para muling pagsamahin ang langit at ang lupa. Ang galing talaga ng lahat ng ito, pero nag-iiwan din ito ng isang malaking tanong sa akin. Ano ang mangyayari kapag namatay ako? Hindi ba lilipad na lang ako papunta sa presensya ng Diyos para makasama si Jesus? Ilang beses inulit sa Bagong Tipan na sinasabing makakasama ng mga Kristiyano si Jesus sa langit pagkatapos nilang mamatay. Pero hindi yan ang pinakapunto ng kwento ng Biblia. Nakatuon ang kwento kung paano muling nagsasama ang langit at ang lupa dahil kay Jesus at kung paano ito magiging ganap na iisa muli sa araw ng kanyang pagbabalik. Sa aklat ng pahayag, makikita natin ang magandang larawan ng Hardin ng Eden na ngayon ay katulad ng isang lungsod. Darating ito para tapusin ang panahon ng kasalanan at kamatayan. Palalayain at ililigtas ang buong kasaysayan ng tao sa isang bagong nilikha. Sa ganitong paraan, ang mundo ng Diyos at ang mundo ng tao ay ganap na magiging isa muli.